kumusta ang paghahanda nyo dito, Konsi? Anong pace na ng preparation ng Pinyasan Festival ngayong taon? Ano ba yung mga bagong features, Konsi, or events ang idadagdag natin compare last year, Konsi? Opo, actually po, kuya, nag-start na po yung ating Pinyasan Festival. Nag-start up na po nung June 15 pa. Ayan, so ang pinaka-fiesta po natin ay ngayong 25 na. Pero ngayon po, nag-start na tayo. Mamaya po, meron tayong float contest. Yung pong mga tricycle float natin, didesignan po ng mga patungkol sa Pinyasan. At bukas naman po, ini-invite namin lahat, mga taga Naga, lahat po ng mga inaabot ng istasyon sa buong Bicol. Meron po kaming Artista Night na bukas ng alas 7 ng gabi sa mismong kasentrohan po namin sa may Elevated Plaza. Opo, iyon. Ito, Konsi, total nagsimula pala siya nung June 15. Ano po ba, Konsi, yung mga nangyari mula June 15 until now, Konsi? Kami po kaming naging activities, nag-opening po kami nung June 15 pa. So nag-opening din po yung ating Maugmang Pinyasan Trade Fair, nag-open din po yung ating Maugmang Bazaar, nag-open din po yung ating Maugmang Beer Plaza. Actually hanggang ngayon po andito rin po si Tekla, almost 1 week po yata sila dito na magpapasaya sa mga taga Camarines Norte. Ganon din po nung June 19, nagkaroon kami ng Maugmang Bagasbas Beach Rave Party. Yun, ang ganda po, actually dinaluhan po ito ng maraming kabataan. Noong June 20 naman po, Pinyasan Chess Tournament, still going po. Tapos meron po kaming Pinyasan Runway Fashion, ginanap naman po ito kagabi. Mga models po ng Camarines Norte. And doon din pong June 21 naman, Maugmang Pinyasan Duathlon Challenge. Ngayon po, meron din po tayong Maugmang Pinyasan Festival Palengke Olympics, yan, laro ng lahi. Nagkaroon din po tayo ng Maugmang Pinyasan Circuit Clash Tamiya kahapon po ito. Nagkaroon din po tayong Maugmang Zumba Yugyog sa Pinyasan kahapon din po. At yung Star Millennium Talents Festival kahapon din po. Tapos ngayon pong araw, magkakaroon po tayo ng Maugmang Pinyasan Tricycle Float Competition. Mamaya po yan, mga bandang alas 3 po ang simula. Meron din po tayong Maugmang Pinyasan Drum and Lyre Parade. Mamaya din po kasabay po ng ating float. And tomorrow po magkakaroon tayo ng Maugmang Pinyasan Festa Vibe. So ito po yung ating Artista Night. And sa 24 po magkakaroon naman tayo ng Maugmang Barangay Night. So ito pong Maugmang Barangay Night natin, kasama po dito yung mga all barangay officials po na 25 barangay po sa amin sa bayan po ng Daet. And nagkaroon din po tayo nung nakaraan ng kasalang bayan. So dalawa po yung naging kasala natin dito. May kasalang bayan, LGU Daet po yung may hawak. Tapos yung pangalawa naman po yung kasalang bayan sa barangay na hawak naman po ng Barangay Act na under din po ng LGU Daet. So sa ngayon po, hindi nga lang tayo ganun ka-ingrande katulad po ng mga inaasahan dahil sa dami-dami po ng mga bayan na kumbaga hindi nila tinuloy yung kanilang mga activities. Kaya dito po sa bayan ng Daet, hindi po pumayag yung ating mayor na i-postpone yung ating Pinyasan. So isa po sa orgulyo kasi ng ating Mayor Ronnie Valencia na nasa vision mission goal namin ngayon na paunlarin po yung turismo. Kaya sabi ng ating mayor, ituloy natin yung Pinyasan. Yun nga lang, medyo piling-pili na lang po yung aming mga activities at asahan po ninyo sa next year talagang kami po ay babawi dahil syempre po alam naman natin naging problema sa ekonomiya, hindi lamang po sa atin sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya nga po masaya tayo na kahit paano tapos na yung problema yung gera. Kaya lang syempre marami po tayo mga in-adjust katulad po ng budget na pwede nating magamit pa sa iba. Kaya ngayon po medyo nagtipid-tipid muna po tayo. Opo, iyon, Konsi. Pero dito, Konsi, in terms of budget, hindi naman tayo na short sa budget, Konsi. Wala namang naging problema. Po tayo na short. Actually, we have budget po. Pero dahil nga po dun sa mga nangyari po sa buong mundo, so, yung mga shortage natin sa gas, talagang ipinili po ng ating mayor at ng buong LGU Daet kasama po ang 28 Council na talagang bawasan po yung mga activities kasi
ilang bayan na rin po dito sa amin sa Camarines Norte ang mga hindi po nagtuloy ng kanilang mga activities. Pero sa amin nga po sa DAE, siyempre kami po yung pinakakasentruhan. Sabi nga namin at lalong ako po ang chairman ng tourism, hindi pwedeng wala. So isa po yan sa inutos sa atin ni Mayor na ituloy po ang pinyasan pero piling-piling mga ano po activities na lang po. Karamihan po ng activities mga privately po ang gumawa tapos yung po mga pili ng ating mayor, yun po yung itinuloy po natin. Opo, 'yun. Ngayon Konsi, kumusta yung mga tao diyan sa Daet, especially yung mga visitors natin, halimbawa galing ng ibang lugar, galing ng ibang bansa. Kumusta ito Konsi dito sa ating bayan? And paano pa kayo Konsi mag-a-attract ng mga visitors, halimbawa from Metro Manila or ibang lugar dito sa Bicol, Konsi? Yes po. Yun po talaga yung isinalang-alang ng ating mayor at ng buong 28th Council. Kaya nga po kahit papaano kami nagkaroon ng mga activities katulad po ng rave party para po yan sa mga kabataan na halos mag-uumaga na po natapos. Tapos meron po tayong beer plaza. Yan po ay ano rin po ng ating Congresswoman Rosemary Panotes. So simula po dito yan sa may bangko po sa may gilid po ng aming Kapitolyo. Doon po nakalagay yung aming beer plaza na sinimula pa po noong 15 na talagang suportado po yan ng ating Governor Dong Padilla and Vice Governor Joseph Ascutia. At yung iba pa pong mga activities actually katulad po bukas nga meron tayong gaganapin na Artista Night. So ina-invite po namin lahat ng mga taga Camarines Norte, mga taga Kamsur at lahat po ng mga inaabot po ng inyong istasyon sa buong Bicol region. Sana po makasama namin kayo sa pagsasaya bukas po ng gabi. Opo, iyon. Pero dito Konsi, dahil medyo ano nga yung ating kumbaga piling-pili lang yung mga aktibidad natin. Wala namang Konsing nagrereklamo na mga residente, "Uy, bakit tinipid or bakit konti lang yung activity, hindi magarbo?" Konsi. Opo, sa tingin ko naman po nauunawaan po ng mga taga Daet at Camarines Norte kasi nung sinimulan din po ito ng ating Kapitolyo, doon medyo nagkaroon ng ah, parang reaksyon yung iba kasi yun po yung pinakaunang sabak po nung giyera. Pero nung pong mga ibang bayan po ay nagsunuran din na nagkansela ng iba't iba pong mga activities, nagbawas po sila ng mga activities nila, ay naunawaan na po ito ng ating mga kababayan dahil syempre po hindi rin po biro yung giyera na nangyari sa ibang bansa na kung saan tayo pong lahat ay naapektuhan, pagtaas po ng gasolina at iba pa po. Kaya baga malaking bagay po na nakita po yon sa ating Kapitolyo, yung paninindigan na kahit papaano po ay maaring may magalit pero mas inisip po yung kapakanan. So lahat po ng ibang bayan sumunod na rin po sa ginawa po ng ating provincial capital. Opo. Itong Pinyasan Festival Konsi, gaano kaya ito kahalaga or gaano kalaki yung pakinabang nito Konsi sa mga local MSMEs, vendors, farmers, sa festival? And may slots ba for daitenyos versus outside vendors at Konsi? Opo, actually ano po, sobrang mahalaga po ito kasi ito pong Pinyasan Festival is 33 years na po. Ito po ang pinakaunang festival sa probinsya ng Camarines Norte. Yun nga lang po, nagkaroon po kami doon ng trade fair para sa mga DTI pero yung pong sa mga farmers hindi muna po namin na ilagay ngayon kasi nga po yun din yung pakiusap ng ibang mga barangay dahil nga po talagang yung gastos sa gasolina at yung pong mga krisis ngayon isinalang-alang. Actually nagkaroon po kami ng mga pagpatawag ilang ulit po at hiningi po talaga namin yung mga suggestion at kung ano ba yung kagustuhan po ng mga kabarangay natin. Kaya po nag-come up tayo sa ganitong activity lang na very ano lang po talaga, piling-pili kasi ang sabi na lang nila ay babawi na lang po tayo next year. Kasi nga yung pong oras din, yun po yung inisip namin kasi almost 1 month lang po yung naging preparation at baka po mahirapan din yung aming ibang kabarangay. Kaya po talagang kinonti lang po namin muna yung aming activities. Opo. Dito, Konsi, ano po ang ginagawa ng inyong committee sa tourism para hindi lang 1 week yung tourism impact and paano isosustain after ng Pinyasan Festival, Konsi? Opo, actually, yun nga po, isa po yun sa talagang inaral natin kasama po ang aming tourism officer na si Ma'am Jocelyn Sarical na ano ba yung mga magagandang activities na
may impact, kaya piling-pili lang talaga. And after this po, ang pagpe-prepare naman po namin ay ang surfing summit na gaganapin po sa September. Ito pong surfing summit na ito po ay national competition na kung saan dadayuhin po ang Bicol Region, ang bayan po ng Daet, ng marami pong surfers sa buong Pilipinas. Kaya nga po, after po ng Pinyasan Festival, kami po ay magiging busy na naman. Katuwang po ang Provincial Tourism Office kasi talagang isa rin po yan sa tinututukan ng ating Mayor Ronnie Valencia at ni Governor Dong Padilla, Vice Governor Ascutia na paghandaan po ng Daet ng Camarines Norte ng aming probinsya, yung Surfing Summit. Kasi isa po itong parang pagbubukas na naman ng bintana para po muli pong mas makilala, lalong-lalo po ang aming bayan pagdating po sa surfing. Kasi alam niyo po, ang Daet talaga is tinatawag naming home of the first. Pag sinabi pong home of the first, halos dito po sa amin nagsimula. Ang surfing po, bagamat naisabatas po ng Baler na sila ang kauna-unahan pagdating po sa surfing. Pero sa totoo lang po, hindi na namin siguro i-contest, pero ilalagay namin, gusto namin mailagay sa mapa na Daet is home of the first. Bakit? Pagdating po sa surfing, kami po ang pinakauna. Meron po kaming mga magazines, meron po kaming mga detalye na mas nauna pa po ang Daet kaysa sa Baler. Pagdating din po sa paggawa ng surfboard, Daet din po ang nauna. At marami pa pong nauna sa bayan po ng Daet. Ganon din po, gusto naming ipakilala yung Daet Revolt na isa po sa malaking bahagi ng aming kasaysayan. At kayo nga po, sabi ko nga kay Ma'am Jocelyn, iimbitahan po namin kayo pag sa Surfing Summit. Sana kayo po ay makarating po din dito sa aming bayan. Dahil sabi mo nga kuya, di ba, hindi ka pa nakakapunta dito. Kaya sana po yung interview natin sa susunod, harap-harapan na talaga. Para po ma-experience nyo naman po ang aming bayan. Okay po yun. Ayun, we'll see, Consi. Pero eto, Consi, sunod kong tanong. Sa security naman ngayon, Consi, wala naman Opo. tayong mga untowards incident na nangyari. Consi, kumusta yung crowd control natin Wala dito po. sa Pinyasan Sobrang, Street? opo. Kung meron Kami man po yung tayong ginagawa pang mga nagpapasalamat. agri-trade fair, kumusta po yung seguridad, Consi? In terms of security po, okay na okay po. Kaya kami pinagpapasalamat sa maayos na koordinasyon ng PNP, Bureau of Fire, ng MDRMO, Red Cross at iba pa pong mga organizations. Kasi actually, doon nga pong rave party, may isang Amerikano doon nagtanong sa akin. Sabi niya baka next time pwede walang masyadong polis kasi baka daw parang natatakot siya na marami. Sabi ko, ba't ka matatakot? Kung may nagbabantay naman para sa safety natin. Parang nagulat lang siya na gano'n kadami yung mga taga-fire, andun po talaga nagbabantay. Kumbaga, sinisigurado lang po ng pamahalaan ng bayan ng Daet na talagang ligtas, lalo po yung ating mga turista. At mapapansin niyo po dito sa amin, lalo po pag may mga okasyon, talagang grabe po yung visibility ng ating PNP. Kaya po sa aming PNP Daet, sa aming chief po, maraming salamat. Ganoon din po sa ating provincial office ng PNP, ng Bureau of Fire, at ng iba pa po, Coast Guard. Kasi talagang lahat po ng mga uniform personnel natin, talagang gumagalaw po yan, lalong higit pag may okasyon. Kasi isa po yan sa gusto po nating masigurado, lalo po ng ating mayor at ng ating gobernador, na talagang ligtas po ang Camarines Norte. Opo. Pagdating Consi sa traffic, paano po yung traffic rerouting at parking plan sa Daet proper pag peak days? Kumusta yung traffic ngayon, Consi? Matraffic ba Opo. or kaya pa naman na daanan yung mga highway natin, Consi? Opo, sa ngayon po, kaya pa naman dahil hindi naman po gano'n karami yung mga nailagay natin katulad ng palanyag, hindi po katulad ng mga nakaraang panahon na talagang marami yung palanyag. And ngayon po talagang very active naman ang ating PNP sa pagbabantay, ang ating PSTMU sa pag-aayos po ng traffic sa bayan ng Daet. At ang kagandahan naman po, ito naman po ay occasionally lang. Kaya talagang naiintindihan na rin naman po ito ng ating mga kababayan. Pero doon naman sa mga hindi, kami po ay naghihingi rin ng pasensya at ilang araw na rin naman na lang po. Ano po, sana makiselebrate po tayo lalong higit bukas sa ating celebrity night. And asahan niyo po, lagi nating aayusin yung ating trabaho dahil yan naman po ang mandato sa atin ng ating mga kababayan. Opo. Yung mga facilities, Consi, yung CR, water stations, medical tents, internet, lalo na sa main venues,
Kumusta ito? Wala naman bang mga aberya, Konsi? Opo, actually naka-prepare man po pagdating sa ano, yung mga ah, MDRMO natin sa pamumuno po ni Sir Santimilla, eh, lagi naman po silang naandiyan, talagang mga naka-red alert po. And pagdating naman po sa ibang mga facilities, may ah, mga katulad po ng elevated, may mga CRs naman po tayo, mga LGU property po. Yan naman po ay may mga CR po na nakahanda at lagi naman po pinapalinisan. Opo. Hindi naman tayo Konsi ano nagkakaroon ng water interruption kasi mainit yung panahon, may El Nino pa, baka may water interruption na nangyari, Konsi. Pagdating po sa water interruption, eh, matagal na pong problema namin 'yan dito sa bayan ng Daet. Mahirap na po magsalita, pero isa po 'yan sa suliranin talaga namin pagdating po sa tubig dahil mahina po talaga yung aming tubig dito simula pong pumasok ang isang pribadong, ah, pagmamay-ari po. Pero ang ating gobernador naman po, eh, gumagawa ng paraan na magkaroon ng pag-uusap dito sa pribadong pagmamay-ari na masaayos po yung kanilang, kumbaga serbisyo po dito sa amin sa bayan ng Daet at lalo sa probinsya ng Camarines Norte. Kasi lalo ngayon po matindi daw ang El Nino, kumbaga mas mahihirapan tayo sa init na 'to. Sana po masaayos naman ng pribadong may-ari yung suliranin namin sa tubig. Opo. Tapos ito maidagdag ko na lang Konsi, kasi last time may mga na-interview din kami dito sa parte ng Daet. May mga ano in terms of security, may mga nag-bomb threat sa paaralan. Dito sa Pinyasan Opo. Festival wala namang gano'n, Konsi. Opo, opo. Wala naman pong gano'n. Pero yun nga po nagkaroon tayo nung mga nakaraan, sa iba't ibang paaralan. Pero sa ngayon po nasa ayos naman po yun ng ating, pamahalaan at asahan niyo po wala po tayong mga gano'ng problema ngayong Pinyasan Festival at talagang very safe po. Kaya lahat po ng mga gustong pumunta, 'wag na po kayong mag-alala dahil ligtas po at maayos po dito sa aming bayan. Okay, yun. And ito, Konsi, mga second to the last question na lang. Total, itong Pinyasan Festival ang pinopromote dito, syempre, unang-una, yung mga pineapple natin. Ano kaya, Konsi, yung mga measures para lalo pa nating maprotektahan yung pineapple culture ng Daet habang commercializing yung festival? Baka kasi mawala yung essence pag nagkataon, Konsi. Opo. Actually, in terms po ng pagprotekta, especially yung ating product, kami po sa LGU Daet, sa pamumuno po ni Mayor Rosano Valencia, meron po kasi kami yung Business Development Office, yung BDO, eh nagkakandak po kami ng mga iba't ibang mga workshop at ako po ang chairman din pagdating sa livelihood po. So ang ginagawa po namin, nagkakaroon po kami ng mga seminar and trainings po sa mga kababayan natin sa Daet para po matulungan sila pagdating doon sa paggawa po ng kanilang produkto. Gano'n din po, meron tayong mga financial assistance sa LGU Daet na nagbibigay po tayo ng dagdag puhunan. Dahil ito po mga negosyong ito, kailangan po ito ay ma-maintain natin, kailangan po matulungan natin kasi hindi po biro yung lalo pag minsan may demand sa supply. So yung budget nila, kaya ang ginagawa po natin, tayo po ay nagbibigay ng financial assistance. Kaya sa mga taga-Daet po, lalo po sa ating mga kabarangay, kung may mga request po tayo, especially sa mga livelihood programs, eh, sabi lang po kayo sa ating pamahalaang bayan ng Daet, eh, tayo po ay nagbibigay ng panahon, oras at financial assistance po. Opo. Ano lang Konsi yung ano, yung, kino-consider niyo as biggest challenge dito sa Pinyasan Festival, Konsi? Opo. Actually yung, biggest challenge lang po nga namin talaga is yung ulan, ayan. Kasi siyempre pabago-bago po yung ulan natin. Sana mamaya, 'wag naman umulan kasi medyo makulimlim. Siyempre dahil po 'pag umulan hindi po maganda ito sa special dun sa ating mga, DLC. 'Pag nabasa yung kanilang mga instrument, hindi magandang pakinggan, gano'n din yung mga float. Pero in terms naman po ng ibang isipin, very smooth naman po. Very relax naman po yung aming Pinyasan Festival ngayon. Okay po. So ito bago tayo magtapos Konsi sa atin pong interview, ibigay ko ulit sa inyo Konsi ang linya baka may gusto kayong iwan na mensahe, imbitahan sa mga susunod nating mga aktibidad kaugnay nitong Penyasan Festival. Sige po Konsi, bigay ko ulit sa inyo ang linya. Opo, una po sa lahat, maraming maraming salamat sa Bombo Radyo Naga sa pagpaunlak po ng interviewing ito.
At sa lahat po ng mga tagapakinig, gusto ko po kayong imbitahan sa aming Pinyasan 2026, lalong higit po ngayong araw, mamayang hapon po meron tayong float competition and DLC competition. At bukas po sa lahat po ng mga taga-Naga, mga buong taga Bicol, meron po kaming Artista Night. So ang bisita po natin bukas ay si Jillian Ward, meron din po si Jake Ejercito. So si Jake Ejercito, Jillian Ward, andun din po bukas. Si Kelvin Miranda. Ayan, tapos meron din po tayong mga sikat na vloggers. Andun din po si Princess Lotero. Andun din po si Chart Udal, aka Malanding Tomboy. Kasama rin po natin si Erica Pineda, si Prince Dagdag, at si Timothy Tupil, si Timothy Tupil. So, ang Artista Night po natin ay gaganapin sa may Pinyasan Marker, sa may Elevated Plaza, sa pinakasentro po ng Daet. Ito po ay magsisimula ng alas 7 po ng gabi. So, sa lahat po ng tagapakinig, sana po makapunta po kayo at magsama-sama po tayong magsaya sa Pinyasan Festival 2026. At asahan niyo po sa mga susunod na taon, babawi po kami, talagang mas gagawin namin en grande, mas malaki, mas maugma ang magiging festival po sa bayan ng Daet.